Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, kinailangang manatili ni Jasmine ng buong gabi sa loob ng isang hotel room, kasama ang isang estrangherong nakilala lamang niya sa pangalang Amir. Kinabukasan, aalis na lamang siya at gigisingin ito nang biglang hinalikan siya nito. Sa pagkabigla ay umalis siya nang hindi nagpapaalam dito. Ang akala niya ay hindi na niya makikita uli ito. Ngunit laking gulat niya nang makita niya ito sa kumpanyang pinapasukan niya. Balak sana niyang iwasan ito, ngunit nakita agad nito ang plano niya. Tila nang iinis na kinuha pa siya nito bilang temporary secretary nito. Walang araw na hindi siya binubuli nito, kaya banas na banas siya rito. Ngunit sa kabila ng lahat ay natagpuan niya ang sariling nahuhulog ang loob dito at mukhang ganoon din ito sa kanya. Ang kaso, kabaligtaran ito ng lahat ng gusto niya sa isang lalaki. Di hamak na mas bata ito sa kanya. Madalas na hindi sila magkasundo dahil magkaiba ang ugali nila. May silbi pa bang sumuong siya sa isang relasyong alam niyang hindi maganda ang kahahantungan? Pinigilan ni Jasmine ang mapahikab habang patuloy sa pagsasalita ang kadate niya sa gabing iyon. Naroon sila sa restaurant ng isang mamahaling hotel kung saan sila nagdi-dinner. Isa itong businessman na kakilala ng kaibigan ng isang kakilala niya. 33 years old na ito at naghahanap na raw ng makakasama sa buhay, kaya nang humingi raw ito ng date sa kaibigan ng kakilala niya, ay siya agad ang naisip yun. Noong sinabi yun sa kanya ay natuwa siya, dahil ang impression niya sa isang businessman ay man of few words, responsible, at magiging good provider. Medyo tumaas din ang pag-asa niya nang una niya itong makita, dahil kahit paano ay may hitsura ito. Hindi man ito masasabing gwapo, mukha naman itong kagalang-galang. Hindi siya masyadong after sa kagwapuhan, dahil hindi naman siya sobrang maganda. Realistic siyang tao, at alam niya na ang babaeng kagaya niya na simpleng office girl lamang, na may simpleng hitsura kahit hindi naman siya masasabing pangit, ay malabong makasilo ng lalaking artistahin ang dating. Kaya naisip niya kanina, na pwede na ang businessman na ito. Subalit nagbago ang lahat, nang magsimula na itong magsalita at magsabi ng tungkol sa sarili nito. Ni hindi nito naisip magtanong ng tungkol sa kanya. Mula nang dumating ang pagkaing in order nila ay wala na itong hinto sa pagbibida ng lahat ng achievements nito, mula noong nag-aaral pa ito hanggang sa kasalukuyan. Pati mga bidding na naipanalo nito, ay hindi nito pinalampas. Talo pa nito ang pangulong nagsusuna. Ang akala niya, ang pinaka-failure na blind date niya, ay yung businessman na nakadate niya noong huling beses. Iyon pala, tulad din yun ang lalaking kaharap niya ngayon, na walang inatupag kundi ang magyabang. Dahil doon, inikisa na niya sa isip niya ang mga businessman, at tinandaan niya na hindi na siya makikipag-date sa mga ganoong lalaki sa hinaharap. Sa huli ay hindi rin niya napigilang maghikab. Saka lang huminto sa pagsasalita ang kaharap niya, pagkatapos ay tumitig sa kanya. Itinikom agad niya ang kanyang bibig. Boring ba para sa iyo ang mga sinasabi ko? Diretsiyang tanong nito sa kanya. Pinilit niyang ngumiti. Hindi naman. Medyo napagod lang siguro ako today, dahil galing pa ako ng office, palusot niya. Naningkit ang mga mata nito. Galing din akong trabaho. And unlike you, I have a much higher position and more responsibility than you, but I still don't act improperly in front of you. Mahihimigan ng disgusto ang tono nito. Nainis siya pero nagpigil siya. Kasalanan ba niya kung boring itong kasama? Tiningnan niya ito at ngumiti ng peke. Well, sorry about that. But I guess, I'm just really tired today. Bago pa kita mainis ng gusto, pwede na ba tayong umuwi? Malumanay na tanong niya. Umismid ito, and now you want to go home. Kung pagod ka, sana ay hindi ka na lang nakipag-date sa akin. Don't you know how tight my schedule is? Pero isiningit ko ang pakikipagkita sa iyo. The least you could do to express your gratitude is to listen to me. Arroganteng sabi nito. Nag-init ang ulo niya, at napalis ang ngiti niya. Wait a minute, busy rin ako, no? At huwag kang magsalita na para bang biyaya ng Diyos na nakadate ko ikaw. In the first place, ayon sa pagkakatanda ko, ikaw ang humingi ng date, at mabait lang ako para pagbigyan ang kaibigan ko. Don't think highly of yourself just because you're well off, okay? Nagsalubong ang mga kilay nito. Kaya ako nakipagkita sa iyo ay dahil ang sabi sa akin, maganda, matalino, at may finesse ang makakadate ko. You didn't even meet my expectations, mayabang na sabi nito. Tumayo siya at pinaningkitan ito ng mga mata. Excuse me. Ikaw ang walang-wala sa expectations ko. All you've done the entire night is brag about yourself. Sa tingin mo ba ay may impress ang lahat ng tao, kapag sinabi mo ang lahat ng achievements mo? Diyan ka na, airhead. Malakas na sabi niya rito.
Bago pa ito makahuma ay kinuha na niya ang bag niya, at walang lingon likod na nilayasan ito. Inis na inis siya. Maraming beses na siyang nakipag-blind date, pero iyon ang pinaka nakakabwisit sa lahat. Dapat pala ay natulog lang siya sa apartment niya, kaysa nakipag-date ng gabing iyon. Paglabas niya ng hotel, nalaman niyang mukhang hindi pa nagtatapos ang kamalasan niya sa nakadate niyang mayabang na businessman, dahil umuulan ng malakas. Huminto siya sa entrada ng hotel at marahas na napabuga ng hangin. Wala siyang dalang payong. Katakatakang wala ring dumarating na taxi. Wala na siya sa mood para bumalik sa gwardya at magpatawag ng taxi. Napatitig na lamang siya sa madilim na kalangitan at sa malakas na ulan. Kapag kuwan ay napatingin siya sa wristwatch niya at nakitang 10:00 na ng gabi. Napabuntong hininga siya at saka humalukip-kip. Malas. Ang akala pa naman niya ay mahahanap na niya ang lalaking makakasama niya habang buhay. Iyon pala, katulad ng dati ay failure na naman ang lakad niya. 28 years old na siya, kaya hindi niya maiwasang mataranta sa paghahanap. Noong bata pa siya ay palagi niyang naiisip na magkakaasawa na siya pagsapit niya sa edad na 24, at magkakaanak na siya kapag 25 na siya. Ang gusto kasi niya, habang bata pa siya ay ma-enjoy niya ang pagpapalaki sa magiging anak niya. Para kapag tumuntong na ito sa teenage years nito, ay hindi pa siya ganoon katanda at mapapagkamalan pa silang magkapatid ng mga taong makakakita sa kanila. Mamamasyal at magsha-shopping sila sa mall na magkasama. Gagawin niya rito ang mga bagay na nahiling niyang gawin kasama ang mommy niya kung nabubuhay pa ito. Bata pa lamang siya nang mamatay ang kanyang mommy nang atakihin ito sa puso. Mula noon, ang daddy na lamang niya ang kasama niya sa probinsya nila. Ang atensyon ng daddy niya ay nahahati lamang sa kanya at sa trabaho nito sa isang bangko. Kaya nang makagraduate siya ng high school ay mas gusto niyang mag-aral ng kolehiyo sa Maynila, at mag-dorm na lang para kahit paano ay magkaroon ng panahon ng kanyang daddy para sa sarili nito. Noong una ay ayaw siyang payagan nito, ngunit sa kalaunan ay nakumbinsi rin niya ito. Nasa huling taon na siya sa kolehiyo nang bigla siyang bisitahin ng kanyang daddy sa Maynila, pero hindi ito nag-iisa, kasama nito ang isang babaeng nakilala raw nito sa isang birthday party na dinaluhan nito. Nais daw nitong pakasalan ng babae. Nabigla man siya sa balitang iyon, ibinigay pa rin niya ang blessing sa mga ito. Pagkalipas ng ilang buwan ay nagpakasal na ang mga ito. Sa mismong araw ng graduation niya ay nanganak ang madraste niya, kaya hindi nakadalo ang daddy niya. Kailangan itong manatili sa tabi ng bagong asawa nito. Hindi siya nagpakita ng lungkot o panlulumo, kahit ang totoo ay mangiyak-ngiyak siya nang tanggapin niya ang diploma niya. Napagtanto niya na may sarili ng buhay at pamilya ang daddy niya. Mayroon na itong 2 anak. Nalulungkot man siya ay ayaw niyang ipakita rito ang nararamdaman niya dahil ayaw niyang mag-alala ito. Gusto niyang maging masaya ito. Kaya nang makapagtrabaho siya, ay hindi na siya umuwi sa probinsya nila. Umupa na lamang siya ng isang apartment sa Maynila. Ngunit paminsan-minsan ay tumatawag at dumadalaw siya sa mga ito. Nakasanayan na niyang mamuhay ng mag-isa. Okay na sana ang lahat. Ang kaso, nang tumuntong na siya sa ninanais niyang marrying age, wala pa siyang stable boyfriend na pwedeng maging asawa niya, kaya nagsimula na siyang magpanik. Nagsimula siyang makipag-date sa kung kani-kanino, hindi lamang upang makahanap ng lalaking makakasama niya habang buhay, kundi upang kahit paano ay hindi niya maramdaman ang kalungkutan at kahungkagan na dati ay nagagawa niyang baliwalain. Napabuga siya ng hangin at napatitig sa malakas na ulan. Kapag kuwan ay napalingon siya sa kanan niya nang may liwanag na nanggaling doon. Bahagya siyang nasilaw sa headlight ng kotseng mabilis na palapit sa kinatatayuan niya. Napaatras siya ng ilang pulgada dahil sa takot na baka mahagip siya ng sasakyang iyon. Hindi nga siya nahagip, ngunit dahil sa mabilis na pagdaan yun sa harap niya, ay tumalsik sa kanya ang tubig na nadaanan yun. Basang-basa ang damit niya pati na rin ang mukha niya. Napapikit siya at napaungol sa labis na inis. Ang kamalasan talaga, kapag dumating sunod-sunod. Malas, malas, mukhang huminto ang sasakyan di kalayuan sa kanya, pagkatapos ay bumaba ang driver niyon base sa narinig niyang pagbukas ng pinto. Miss, I'm sorry, narinig niyang sabi ng isang lalaki pagkalipas ng ilang segundo. Huminga siya ng malalim upang pigilin ang kanyang inis na anumang oras ay sasabog na. Nang kahit paano ay kumalma siya, bumilat siya. Napaigtad siya ng masalubong niya ang itim na mga mata ng isang gwapong lalaki na ilang pulgada lamang ang layo sa kanya. Mababakas ang pagkataranta at pag-aalala sa mukha nito, habang nakatingin sa kanya. Napakurap siya, kakatwa na biglang naglaho ang inis niya nang mapatitig siya rito. Napakaamong mga mata nito, at kung makatingin ito ay parang tumatagos sa pagkatao niya. Ngunit kahit maamo ang mukha nito, lalaking-lalaki pa rin itong tingnan. Makapal ang mga kilay nito, matangos at aristokrato ang ilong, at manipis ang mga labi nito. Maganda ang hugis ng mukha nito, lalo na sa bandang mga panga nito. Mukha itong lumabas mula sa pahina ng isang glossy men's magazine. Miss, tawag nito sa kanya. I'm okay, mahinang sabi niya.
Nahiling niya na sana ay hindi nahalata nito ang saglit na pagkakatulala niya sa mukha nito. Bahagyang kumunot ang noo nito, pagkatapos ay walang sabi-sabing hinawi nito ang ilang hibla ng basang buhok niya na tumabing sa kanyang mukha. Natigilan siya, tila may humalukay sa sikmura niya sa ginawa nito. Basang-basa ka. Sorry, hindi ko agad napansin na natalsikan pala kita ng tubig, malumanay na paliwanag nito. May kilabot siyang naramdaman ng bahagyang dumaiti ang daliri nito sa balat niya, partikular na sa likod ng tainga niya, nang iipit nito roon ang ilang hibla ng buhok niya. Gusto niyang pagalitan ang kanyang sarili dahil tila naumid ang dila niya. Kailan pa siya nagmukhang gaga sa harap ng isang lalaki? Hindi ito artista at lalong hindi ito celebrity na gaya ng boss niya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Pilit na hinamog niya ang kanyang sarili. Humakbang siya paatras dito. I said I'm fine, matatag na sabi niya. Kinuha niya ang panyo niya sa loob ng bag niya, pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang mukha at basang buhok niya. You don't look fine to me. Hindi ka pwedeng umuwi ng ganyan ang hitsura mo. Ang mabuti pa ay mag-check-in ka na lang muna rito. Magpatuyo ka muna bago ka umuwi, suhestyon nito. Huminto siya sa ginagawa niya at sinulyapan ito. Kung makapagsabi naman ito na mag-check-in siya roon ay parang napakamura lamang ng charge sa hotel na iyon. Ikaw ang magbabayad, tanong niya rito. Bumakas ang pagkagulat sa mukha nito. Pinigilan niyang mapaismid, kung hindi, di bale na lang. Ang mahal-mahal ng room sa hotel na to, at wala akong balak magsayang ng pera sa gabing ito. Malas na nga ako ngayon, mapapagastos pa ako, sabi niya, pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagpupunas sa sarili. Habang ginagawa iyon ay nagpalingalinga siya, nagbaka sakaling makakita siya ng taxi. Lumipas na ang ilang minuto, naramdaman niyang hindi pa rin umaalis ang lalaki sa tabi niya. Hindi siya nakatiis kaya nilingon niya ito. Napapitlag siya nang makita niyang nakatitig ito sa kanya. Nailang siya sa paraan ng pagtitig nito. Bahagya itong nakangiti na tila na amuse. Bakit? Hindi nakatiis na tanong niya rito. Nagkibit balikat ito. Naisip ko lang na tama ka, mahal ang silid dito. Hindi ko afford na ilibre ka, pero hindi rin kaya ng konsyensya ko na umuwi kang ganyan. Kahit mag-taxi ka ay delikado pa rin sabi nito, pagkatapos ay bumaba ang tingin nito sa katawan niya. Nagtatakang sinundan niya ng tingin ang tinitingnan nito. Biglang nag-init ang kanyang mukha nang makita niyang nakabakat ang dibdib niya sa suot niya. Mabilis na itinakip niya ang kanyang bag doon. Nakalimutan niyang sheer top nga pala ang suot niya. At baka kaya ngingiti-ngiti ang lalaking ito, ay dahil kanina pa nito tinitingnan ang dibdib niya. Tiningnan niya ito ng masama. Bastos ka, paasik na sabi niya rito. Tumawa ito. Miss, huwag kang mambintang. Concerned lang ako dahil ako ang may kasalanan. Alam ko na, may room ako sa itaas. Doon mo na lang muna patuyuin ang damit mo, suhestyon nito. Nanlalaki ang mga matang umatras siya palayo rito. Bakit naman ako sasama sa'yo? Baka mamaya ay modus operandi lamang nito iyon, at may balak pala itong gawing masama sa kanya. Ano naman kung ubod ito ng gwapo? Wika nga, looks can be deceiving. Tumawa ito na tila aliw na aliw. Hindi man lang ito mukhang nabahala. Look, miss, do you really think I'm someone who'd force myself on a woman? Umiiling na tanong nito sa kanya. Anong malay ko? Hindi naman kita kilala, mabilis na sagot niya kahit sa isip niya ay hindi ang sagot. Sa gwapo ng mukha at tikas ng pangangatawan nito, ay aminado siyang baka babae pa ang namumuwersa rito, pero hindi niya yun aaminin dito. Oh, sige ganito na lang, malumanay na sabi nito, pagkatapos ay lumingon ito at may sinenyasan. Lumingon siya at nakita niya na palapit sa kanila ang isa sa mga security guard ng hotel. Boss, nadisgrasya ko itong si Miss Paranoid. Isasama ko sana siya sa hotel room ko para makapagpatuyo, paliwanag nito sa security. Pagkatapos ay dinukot nito ang wallet nito sa bulsa at may kinuha roon. Iniabot nito iyon sa security guard. Kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya, eto ang ID ko. Nasa room 2150 ang silid ko. Pwedeng-pwede niyo akong arestuhin kapag ginawan ko siya ng masama, sabi pa nito. Kinuha ng security guard ang ID nito at tiningnan, pagkatapos ay nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila ng lalaking katabi niya. Nang makita niyang bumaba rin ang tingin ng gwardya sa dibdib niya ay tiningnan niya ito ng masama. Nagkamot sa batok ang gwardya at saka tumingin sa lalaki. Sige ho sir, anito, saka naglakad pabalik sa dating pwesto nito. Nakangiting tiningnan siya ng lalaki. So, okay na ba? Hindi siya sumagot. I swear miss, wala akong gagawin sa'yo. Magkakasakit ka kapag hindi mo nahubad yung suot mo, sabi nito. Pinakatitigan niya ito. Sa totoo lang, hindi niya nararamdamang masamang tao ito. Kung may kakayahan siyang maipagmamalaki, iyon ay ang galing niyang bumasa ng karakter ng isang tao, kahit hindi pa niya yun kilala. Ayaw lang niyang isipin ng lalaking ito na siya ang tipo ng babaeng mabilis sumama sa isang estranghero. Pagkalipas ng ilang sandali ay bumuntong hininga siya.
Fine, kasalanan mo naman talaga ito, paninisi niya rito. Ngumiti ito. Good, let's go, yaya nito sa kanya. Nagpatiuna na itong naglakad papasok sa hotel. Iniabot nito ang susi ng kotse nito sa isang valet, pagkatapos ay sinulyapan uli siya nito. Let's go. Napabuga siya ng hangin bago siya sumunod dito. Iginala ni Jasmine ang kanyang paningin sa loob ng hotel suite ng lalaki. Ngunit hindi siya umalis sa tabi ng pinto para madali siyang makakatakbo kung sakaling nagkamali ang instinct niya sa pagbasa ng karakter nito. Nagpatiunang pumasok ang lalaki sa silid at dumiretso sa banyo. Paglabas nito ay may bitbit na itong tuwalya. Lumapit ito sa kanya, nang akmang aabutin niya ang tuwalya ng hawak nito ay ipinatong nito yun sa ulo niya, dahilan para matabunan ang mukha niya. May robe sa banyo, hubarin mo ang damit mo para mapalabhan at mapatuyo natin, sabi nito. Hinawi niya ang tuwalya upang makita niya ito. Bahagya itong nakangiti habang nakamasid sa kanya. Masyadong mabait ang ekspresyon ng mukha nito, kaya nahihirapan siyang kumbensihin ang sarili na huwag magtiwala rito. Sige na, anito, naglakad na siya papasok sa banyo. Natigil siya sa akmang pagsasara ng pinto nang magsalita ito. Anong gusto mong kainin? O-order ako ng pagkain, hindi kasi ako nagdi-dinner, sabi nito habang nakahawak sa auditibo. It's okay, hindi pa ako gutom, aniya kahit ang totoo ay nagugutom na siya. Hindi siya nakakain ng maayos kanina dahil sa buwisit na kadate niya. That means you're hungry, baliwalang sabi nito, pagkatapos ay abala na ito sa pakikipag-usap sa telepono. Saglit na tiningnan niya ito bago niya isinara ang pinto ng banyo. Nawi-weirdohan siya rito. Napaka-natural umapto nito na parabang matagal na silang magkakilala. Kahit sinabi nitong nakokonsensya ito kaya tinutulungan siya nito, parang wala naman siyang makitang guilt sa mukha nito. Umiiling na hinubad na niya ang kanyang damit. Dahil naroon na rin lang siya, nag-shower na siya. Pagkatapos ay isinuot niya ang isa sa mga robe na naroon, saka maayos na itinupi ang mga damit niya. Paglabas niya ng banyo, kasalukuyan ng inilalapag ng isang hotel staff ang mga pagkain sa ibabaw ng mesa. Nang lumingon ang lalaki sa kanya, nakangiting lumapit ito sa kanya. Akin na ang mga damit mo para maipadala na natin sa kanya, anito, sabay turo sa hotel staff. Bago pa siya makapagsalita ay kinuha na nito ang kip-kip niyang mga damit, at iniabot ang mga iyon sa hotel staff at saka nagbilin. Nang makaalis ang staff ay nakangiting humarap sa kanya ang lalaki. Let's go, kumain na tayo. Nagpaakyat din ako ng wine, just in case na gusto mong uminom, anito. Why are you acting as if we know each other? Tanong niya rito. Natigilan ito, pagkatapos ay bahagyang tumawa. Ganito lang talaga ako, mag-isa akong namuhay sa ibang bansa, kaya nasanay na akong makipag-usap sa lahat ng tao, kahit sa hindi ko kakilala. Besides, hindi ka mukhang masamang tao, at komportable ako sa iyo. Nakangiting paliwanag nito, don't you feel the same way? Hindi siya nakasagot, aminin man niya hindi, ganoon din ang nararamdaman niya rito. Wala siyang makapangtakot kahit silang dalawa lamang sa silid na iyon. Oo nga at bahagya siyang kinakabahan sa presensya nito, ngunit iyon ay dahil unang beses pa lang niyang nanatili sa isang hotel room na may kasamang lalaki. Kain na, alok uli nito. Dumulog na siya sa hapag. Nawala na ang mga pag-aalinlangan niya. Basta ba ikaw ang magbabayad? Nagugutom na nga ako. Tumawa ito, saka umupo sa tapat niya. Sabi na nga ba, gutom ka puna nito. Nagkibit balikat siya. Hindi ako nakakain ng maayos kanina, dahil nabuwisit ako sa kadate ko, aniya. Galing ka ng date, nahimigan niya ng pagkamangha ang tono nito. Mukha bang hindi ka panipaniwala na may nagyayang makipag-date sa kanya sa mamahaling hotel na iyon? Nakakagulat ba na galing akong date? No, of course not, mabilis na sagot nito. Binuksan nito ang bote ng wine, pagkatapos ay sinalina nito ang 2 kopitang naroon. Naisip ko lang na kung galing ka talaga ng date, hindi ba dapat ay busog ka? Napabuga siya ng hangin. Sa pagitan ng pagkain ay ikinwento niya rito kung ano ang nangyari sa date niya. Hindi ba natural lang sa isang date na sabihin ng lalaki ang lahat ng magagandang katangian niya para magustuhan siya ng babae? Pero hindi ibig sabihin nun ay nagyayabang siya, casual na komento nito. Kinuha niya ang isang kopita at sinaid ang laman yun. Oo, alam ko yun. Pero nasa paraan ng pagsasalita at stance ng lalaki kung nagsasabi siya ng totoo o nagyayabang na. Sa kaso ng kadate ko kanina, nagyayabang siya. Besides, kaya ako nakikipag-date ay dahil gusto ko siyang makilala, at hindi para ma-impress sa kanya. Hindi naman ako nag-e-expect ng sobrang perpektong lalaki. Hindi nagsalita, sa halip ay tinitigan siya nito. Sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya, hindi niya alam kung pinag-iisipan nito ang sinabi niya, o may dumi siya sa mukha. Pagkalipas ng ilang saglit ay ngumiti ito at bahagyang tumango.
I agree, matipid na sabi nito at nagpatuloy na sa pagkain. Nagkibit balikat na lamang siya. Inabala rin niya ang sarili sa pagkain. Dahil nasarapan siya sa wine, siya na ang kusang nagsalin yun sa baso niya. Hey, hindi yan tubig, saway nito sa kanya. Tiningnan niya ito, masarap hindi naman ito nakakalasing, kaya okay lang. Umiling ito, nakakalasing yan, huwag kang maglasing, baka isipin mo na sinadya kitang lasingin. Alam kong hindi, sabi mo nga, you're not someone who forces yourself on a woman. Pinakatitigan siya nito, paano pala kung nagsisinungaling ako? Nakangiting tanong nito na halatang nanunubok. Sinalubong niya ang mga mata nito, huhulihin ng security ng hotel na ito. Kung hindi naman, gagawin ko ang lahat maparusahan ka lang, kunwari ay seryosong sabi niya. Nagkatitigan sila, pagkatapos ay nagkatawanan. Hey, nakangiting tawag nito at inilahad ang kamay nito sa kanya. Tinapakain ko na ikaw, pero nakalimutan kong magpakilala sa iyo. I'm Amir. Oo nga pala, kanina pa siya nakikipag-usap dito, at nasa iisang silid lang sila, pero hindi pa niya alam ang pangalan nito. Jasmine, aniya at tinanggap ang pakikipagkamay nito. Sumikdo ang dibdib niya nang maglapat ang mga kamay nila. Napatitig siya roon. Bahagyang magaspang ang palad nito, ngunit katakatakang masarap iyon sa kanyang pakiramdam. Bigla niyang naitanong sa isip kung ano ang trabaho nito, at ganoon ang kamay nito. Napatingin siya sa mukha nito nang bahagyang pisilin nito ang kamay niya. Nang makita niyang tinitingnan siya nito ng mataman habang nakangiti, automatikong binawi niya ang kamay niya rito. Anyway, sa tingin mo gaano katagal bago nila maibabalik ang mga damit ko? Paiwas na tanong niya rito. Nagkibit balikat ito, hindi ko alam. Itanong natin mamaya kapag ipinaligpit ang pinagkainan natin. Pagbalik ng hotel staff sa kwarto ay tinanong agad niya ito tungkol sa mga damit niya. Nadismaya siya sa isinagot nito. Kinabukasan pa raw makukuha ang mga damit niya. Pasalampak na umupo siya sa sofa. Buong magdamag akong ganito. Ang ganda-ganda talagang araw na ito, nafu-frustrate na sabi niya. Hindi kumibo si Amir. Sa halip ay binuksan nito ang isang suitcase na nasa gilid ng kama. Kapag kuwan ay inilapag nito ang isang t-shirt at shorts sa ibabaw ng kama. Ito na lang muna ang isuot mo. Mas okay ang mga ito kaysa sa robe. Wala kang choice kundi bukas umuwi. Tumawag ka na lang muna sa inyo para hindi sila mag-alala. Gabi na at delikado na sa labas, sabi nito. Napabuga na lang siya ng hangin dahil alam niyang wala naman siyang pagpipilian. Tumayo siya at lumapit sa kama upang kunin ang mga damit na ipinapahiram nito. Salamat, aniya, saka naglakad papunta sa banyo. Hindi ka ba muna tatawag sa inyo? Pahabol na tanong nito. Huminto siya at bahagyang lumingon dito. It's okay. I leave alone. Nakangiting sagot niya. Napatitig na lamang si Amir sa nakapinid na pinto ng banyo. Hindi niya alam kung bakit parang nagdulot sa kanya ng kakaibang damdamin ang nakita niyang kalungkutan sa mga mata ni Jasmine, lalo na sa huling sinabi nito. Hindi niya sinasadyang matalsikan ito ng tubig kanina dahil sa sobrang pagmamadali niya. Nang bumaba siya ng sasakyan niya, wala siyang ibang intensyon kundi ang humingi ng paumanhin dito, pagkatapos ay magpaalam na dahil gusto na niyang magpahinga. Kararating lamang niya galing ng ibang bansa. Gayunman, kahit may jet lag pa siya ay nakipag-meeting pa rin siya sa magiging boss niya. Ngunit nagbago ang isip niya nang makita niya ang mukha ni Jasmine na mariing nakapikit na tila pinipigilan ang inis. Nang dumilat ito at masalubong niya ang mga mata nito, tuluyan nang nawala sa isip niya na nagmamadali siya. She had the most expressive eyes he had ever seen. Kumikislap sa mga iyon ang magkakahalong emosyon, a combination of irritation and sadness. Naitanong niya sa kanyang isip kung bakit ito malungkot. Hindi tuloy niya napigilan ang sarili na hawiin ang buhok nito, upang lalo niyang mapagmasdan ang mukha nito. Nang umatras ito at magsalita, tuluyan na nitong nakuha ang kanyang atensyon. Hindi ito kasing ganda ng ibang mga babaeng nakilala niya sa Amerika, subalit may kung ano sa mukha, kilos, at pananalita nito ang tila magnetong humihila sa mga mata niya upang pagmasdan ito. Bigla ay naisip niya na ayaw pa niyang matapos ng ganoon lang ang pagkikita nila. Kahit alam niyang may posibilidad na tumanggi ito sa offer niya na patuloyin ito sa hotel room niya ay sumubok siya. Wala naman talaga itong dapat ipag-alala, dahil hindi siya gagawa ng kahit na anong magpapapangit sa impresyon nito sa kanya. Kumuha siya ng unan at kumot sa kama, pagkatapos ay inilatag niya ang mga iyon sa sofa. Doon na lang siya matutulog. Napalingon siya sa banyo nang lumabas si Jasmine roon. Napalunok siya at tila na matanda nang makita niya ito. Masyadong malaki ang mga damit niya rito, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit tila humakab sa curve ng katawan nito ang damit niya. She looked sexy. Nang bumaling ito sa kanya ay kumurap siya at pilit na ngumiti. See, that's better than a robe. Aniya rito. Oo nga, pero nakakailang pa ring magsuot ng damit ng may damit, sabi nito.
Bahagyang iniangat nito ang mga braso nito at saka tiningnan ang sarili, pagkatapos ay tiningnan siya nito. Ay, salamat, inayos mo na pala ang tutulugan ko, anito habang lumalapit sa kanya. No, sa kama ka na matulog. Ako na lang dito, maagap na sabi niya. Bahagyang umangat ang isang kilay nito. Hindi mo na kailangang magpaka-gentleman. Nakikitulog na nga ako, aagawin ko pa ang kama mo. Okay na ako sa sofa, sabi nito, saka pasalampak na umupo sa sofa. Hindi niya naiwasang mapasulyap sa dibdib nito na bahagyang gumalaw ng pasalampak itong umupo sa sofa. Dahil wala siyang naipahiram na panloob dito, malamang na wala itong suot na kahit ano sa ilalim ng damit niya. Mabilis na nag-iwas siya ng tingin. Marahas na minura niya ang sarili sa isip. Shit, hindi ito ang oras para maging malisyoso. Ah, may wine pa pala. Uubusin ko na ito, ha? Dumukwang upang salinan ng wine ang baso nito. Sinasabi ko sa iyo, Jasmine, akala mo lang na walang tama yan pero nakakalasing yan. Saway niya rito nang makita niyang sinaid na naman nito ang baso nito. Hindi ako madaling malasing, namumungay ang mga mata, at matamis ang ngiting sabi nito sa kanya. Muli ay napamura siya. He suddenly had the urge to grab her and kiss those lips. Inalis niya ang tingin dito at lumayo rito. Bahala ka nga, sabi niya, saka dirdiretsong pumasok sa banyo. Napaungol si Jasmine nang maalimpungatan siya. Kumilos siya dahil nakaramdam siya ng pananakit ng katawan. Naginat muna siya, bago dumilat. Saka lamang niya naalala na sa sofa siya nakahiga. Bumangon siya at nagpalingalinga. Tanging dim light lamang ang ilaw sa loob ng silid, ngunit sapat na iyon upang makita niya ang paligid. Biglang bumalik sa alaala niya ang lahat ng nangyari ng nagdaang gabi. Nang maalala niya si Amir ay agad na napalingon siya sa malaking kama. May nakita siyang bulto roon. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya ng nagdaang gabi. Naalala niyang hinintay niya itong lumabas ng banyo, pero dahil bumibigat na ang mga talukap ng mga mata niya ay humiga na siya sa sofa. Nakatulog na siguro siya bago pa man ito lumabas ng banyo. Pupungas-pungas na tumayo siya. Kinuha niya ang cellphone sa bag niya upang tingnan ang oras. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang 6:00 na ng umaga. Biglang may kumatok sa pinto. Marahang binuksan niya ang pinto. Bumungad sa kanya ang bellboy na may bitbit na paper bag. Ngumiti ito sa kanya. Good morning, ma'am. Eto na po yung mga damit nyo. Inabot niya iyon, at nakangiting nagpasalamat dito. Pagkasara niya ng pinto ay lumingon siya sa kama. Natutulog pa rin si Amir. Tahimik na pumasok siya sa banyo, upang magbihis at magayos. Tapos na siyang magayos ngunit hindi pa rin ito nagigising. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama upang gisingin ito. Ngunit nang makita niya ang payapang mukha nito habang natutulog ay parang ayaw na niya itong gisingin. Kung gwapo ang mukha nito kapag gising ito, kaya mo naman yun kapag natutulog ito. He looked so boyishly handsome that she knew it would be a waste to wake him up. Hindi pa rin siya makapaniwalang nakakilala siya ng ganoong lalaki. Hindi niya alam kung gaano katagal niyang pinagmasdan ito. Nang bahagya itong kumilos ay napakurap siya. Saka lamang siya bumalik sa katinuan. Tuluyan na siyang lumapit dito. Amir, tawag niya rito, habang bahagyang niyuyugyug ang balikat nito. Umungol lang ito. Amir, muling tawag niya rito. Lalo siyang lumapit dito. Muntik na siyang mapatili nang bigla siyang yakapin nito. Napahiga siya sa dibdib nito habang ang mukha niya ay napasubsob sa mukha nito. Nanlaki ang mga mata niya nang lumapat ang mga labi niya sa mga labi nito. Nagrigadan ang puso niya. Pakiramdam niya ay tila nagliparan ng mga butterfly sa sikmura niya. Umungol ito at tila may sinasabi, ngunit hindi niya maintindihan iyon. Bago pa siya makalayo rito, ay humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Gumalaw ang mga labi nitong nakalapat pa rin sa mga labi niya. Tila nabatubulan siya sa init na biglang lumukob sa ugat niya, dahil sa sensasyong dulot ng mga labi nito. Muntik na siyang mawala sa katinuan, ngunit bigla itong huminto. Lumuwag ang pagkakayakap nito sa kanya, hanggang sa tuluyang bumagsak ang mga braso nito sa kama at mag-iba ito ng posisyon. Napatayo siya, tulalang napatitig siya rito na mukhang malalim pa rin ang tulog. Nang ma-realize niya na baka nananaginip ito ay natutap niya ang kanyang bibig. Ninakawan siya nito ng halik habang natutulog ito. I don't believe it. Hinalikan ako ng lalaking tulog, at hindi ko kilala, maliban sa pangalan niya. Sa labis na inis ay sasampalin sana niya ito para magising, ngunit napigilan agad niya ang sarili. Ano ang sasabihin niya kapag nagising ito sa sampal niya? Na hinalikan siya nito. Paano kung hindi ito maniwala? Nakakahiya. Kailangan na niyang umalis bago pa ito magising. Mabilis na kinuha niya ang kanyang bag, at binuksan ang pinto. Sa huling pagkakataon ay sinulyapan niya ito, bago siya tuluyang lumabas ng silid. Hindi na naman maganda ang resulta ng blind date mo, ano? Mukha ka kasing stressed out, Jasmine.
Tiningnan ni Jasmine si Aya. Isa ito sa mga masasabi niyang malapit na kaibigan niya sa Valencia Furniture, ang isa sa mga pinakamalaking kumpanya na nagbebenta, nag-i-import, at nag-e-export ng furniture sa bansa. Office staff sila sa General Affairs Department. Wala siyang maisip isagot dito, dahil ang totoo, nawala na sa isip niya ang tungkol sa blind date niyang hindi naging maganda ang resulta. Buong weekend ay isa lang ang gumugulo sa isip niya, si Amir, kaya kulang siya sa tulog at pakiramdam niya ay pagod siya. Kahit ano ang gawin niya, hindi pa rin niya makalimutan ang pakiramdam ng mga labi nito sa mga labi niya. Tila permanente nang nakaguhit sa isip niya ang mukha at ngiti nito. Ilang beses ding sumagi sa isip niya kung ano kaya ang nangyari kung sakaling hinintay niya itong magising. Nagkaroon kaya ng karugtong ang isang gabing pagsasama nila. Marahas na umiling siya, hindi siya dapat nag-iisip ng ganoon. Wala siyang dapat pang hinayangan. Isa lamang itong estranghero na nakilala niya sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang weird mo talaga ngayon, Jasmine. Pareho kayo ni Letty, puna ni Aya. Kakasabi pa lamang nito yun ay narinig na nilang pinagagalitan ni Mrs. Ramos, ang immediate boss nila, ang kaibigan nilang si Letty. Sabay silang lumingon ni Aya sa mga ito. Nakayuko si Letty, habang nakikinig sa sermon ng boss nila. Mukhang may nagawa na naman itong mali. Kanina pa kasi ito nagkakamali sa mga ginagawa nito. Naisip na lang niya na baka may pinuproblema na naman ito na kung ano. Nagkakilala sila nina Aya at Letty, noong nag-a-apply pa lamang sila sa Valencia Furniture, ilang buwan pa lamang ang nakararaan. Noong araw ng interview nila ay nagkakwentuhan sila. Laking tuwa nila nang matanggap silang tatlo, at nagkasama-sama pa sila sa iisang department. Mula noon ay naging malapit na silang magkakaibigan. Nang matapos ng kausapin si Letty ng boss nila, ay lumapit ito sa kanila. Okay ka lang ba, Letty? Tanong ni Aya rito. Tumawa ito, ngunit halatang pilit iyon. Napansin niya na hindi rin maganda ang mood nito. Mukhang pinipilit lang nito na magmukhang okay. Oo, kaso, pinag-o-overtime ako ni ma'am mamaya. May ipinapahanap na naman siyang file sa data stockroom. Parusa raw niya iyon sa pagiging absent-minded ko lately, anito, saka bumuntong hininga. Noong nakaraan lang, mukha kang luka-luka kung makangisi, tapos ngayon, mukha ka namang problemado, puna niya rito. Nagsalita ang hindi mukhang problemado. Pasaring ni Aya. Hindi ako problemado, sabi niya, saka tumayo. Gutom lang ako, kumain na nga tayo, tumawa si Aya. Sige na nga, pagbibigyan ko ang palusot mo ngayon. Ikain mo na lang din ang problema mo, Letty. Sabay-sabay na silang lumabas ng opisina. Dapat ay maibalik na niya sa dati ang kanyang sarili. Malabong makita pa uli niya si Amir. Sayang lang ang effort niya sa pag-iisip tungkol dito. Letty, mauna na ako, ha? Paalam ni Jasmine sa kaibigan niya pagdaan niya sa cubicle nito. Oras ng uwian, at halos lahat sa opisinang iyon ay lumabas na. Nauna nang umalis si Aya sa kanya, dahil may lakad pa raw ito. Okay ka lang bang maiwan mag-isa rito? Kung gusto mo, mag-o-overtime na lang din ako, aniya rito. Pag-uwi niya ay wala rin naman siyang gagawin sa apartment niya. Nakangiting umiling ito. Okay lang, mauna ka na sa akin, Jasmine. Salamat. Nakangiting nakipagbeso siya rito, bago siya lumabas ng opisina nila. Nang mapadaan siya sa elevator ay eksaktong tumunog iyon. Usually ay hindi niya sinusulyapan ang elevator kapag ganoong oras, ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla siyang napalingon doon. Kumabog ang dibdib niya nang makita niya ang dalawang lalaki at isang babae na umibis ng elevator. Agad na nakilala niya si Damon Valencia, ang presidente ng kumpanya nila. Ang babaeng kasama nito ay ang sekretarya nito na si Miss Lani. Ngunit hindi lamang ang ubod ng gwapo at celebrity boss nila ang dahilan kung bakit napahinto siya sa paglalakad, at napaawang ang kanyang mga labi, habang nakatingin siya sa mga ito kundi dahil sa isa pang lalaki na kasama ng mga ito. Hindi siya maaring magkamali, si Amir iyon. Kahit sa isip lamang niya tinawag si Amir ay tila narinig siya nito, dahil bigla itong lumingon sa gawin niya. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Bumakas ang pagkagulat sa mukha nito, kapag kuwan ay napalitan iyon ng kakaibang ekspresyon na hindi niya mabigyan ng pangalan. So I'm looking forward to seeing how you can help this company, Amir. Narinig niyang sabi ng presidente nila kay Amir, nang huminto ang mga ito sa paglalakad. Nakangiting bumaling si Amir sa presidente nila, at nakipagkamay. The pleasure is mine, Mr. Valencia, or should I say boss? You don't have to sound too formal.
Call me Damon gaya ng dati, nakangiting sagot ng presidente nila. Boss, ano ang ibig sabihin ng narinig niya? Magiging empleyado na rin si Amir sa Valencia Furniture o dati na itong nagtatrabaho roon? Kung empleyado rin ito roon, paano kung may pagsabihan ito roon na nakasama na siya nito sa isang hotel room ng isang gabi? Marami pa namang chismosa sa kumpanya nila. Natarante siya sa kanyang naisip, kaya nang bumaling uli sa kanya si Amir, ay nag-iwas siya ng tingin. Mabilis na naglakad siya palabas ng building. Saka lang siya nakahinga ng maluwag, nang naroon siya sa abangan ng taxi. Bakit kung kailan hindi siya handa, ay sa kanya biglang nakita si Amir. Pakiramdam niya ay aatakihin siya sa puso. Tama ba ako ng pagkakaintindi na sinadya mo akong iwasan, at layasan ng makita at makilala mo ako? Napaigtad siya sa sobrang gulat, nang marinig niya ang pamilyar na boses na iyon mula sa kanyang likuran. Paglingon niya ay napaatras siya, at natutup ang kanyang dibdib, dahil ilang pulgada lamang ang pagitan ng mukha ni Amir sa kanyang mukha. Hindi niya namalayan na sinundan pala siya nito. Para kang nakakita ng multo, Could it be that you wanted to forget all about me, kaya umalis ka nang hindi nagpapaalam noong isang araw? At ngayong nagkita uli tayo, balak mong magkunwari na hindi tayo magkakilala, ganun ba? Pagpapatuloy nito. Napasinghap siya, nang lalo pa itong lumapit sa kanya. Kahit ayaw niya ay natuon ang mga mata niya sa mapupulang labi nito. Muli ay naalala niya ang paghalik nito sa kanya, nang hindi nito nalalaman. Dahil doon ay lalo siyang ninerbiyos. Tumikim siya upang kalmahin ang sarili. Nakataas ang noong umatras siya. Gusto niyang ipakita rito na hindi siya apektado sa presensya nito. Anong sinasabi mong umiiwas? Nagmamadali lang ako, dahil may date ako, pagdadahilan niya rito. Pwede ba, huwag kang lumapit ng sobra sa akin? Naiirit ang saway niya rito, nang akmang hahakbang ito palapit sa kanya. It's making me uncomfortable. Huminto ito, ngunit hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa kanya. Why are you acting so cold towards me? Para namang wala tayong pinagsamahan, tila nanunumbat na sabi nito. Sasagot sana siya nang makita niyang may ilang empleyadong palabas ng building. Namukhaan agad niya ang mga empleyadong iyon. Ang mga iyon ang madalas magchismisan sa cafeteria nila. Mukhang patungo ang mga iyon sa kinatatayuan nila ni Amir, upang magabang ng sasakyan. Ako pa nga ang dapat na magkaganyan dahil paggising ko ay wala ka na. Even if we only spent a night together, it was still rude of you not to wake me up and say goodbye, pagpapatuloy pa rin ni Amir. Don't speak that way, they might get the wrong idea. Mahina ngunit mariing saway niya rito. Kung maririnig ng iba ang sinabi nito, baka isipin ng mga iyon na may ginawa sila na kung ano sa isang gabing magkasama sila. Paglingon niya ay nakita niyang ilang hakbang na lang ang layo ng mga chismosang empleyado sa kanila. Dumiretso siya ng tayo, pagkatapos ay tinalikuran niya si Amir. Anyway, hindi na kita ginising noon kasi, masyadong mahimbing ang tulog mo, at saka kailangan ko nang umalis. It was really rude of me. Tinulungan mo ako, tapos ay hindi pa ako nagpasalamat ng maayos sa'yo. I'm sorry, mahinang sabi niya rito. Nang hindi ito sumagot, ay napilitan siyang lingunin ito. Bahagya siyang napamaang nang makita niyang nakangiti ito nang maluwang na parabang aliw na aliw ito sa kanya. Tumikhim siya. Ngayong nasabi ko na sa iyo ang gusto kong sabihin, okay na ha. From this moment on, kalimutan na natin ang nangyari. Hindi pa tayo nagkikita, at hindi tayo magkakilala, okay? Napalis ang ngiti nito. Why? Sinulyapan niya ang mga empleyadong tuluyan nang nakarating sa pwesto niya. Nakita niyang ang isa sa mga iyon ay tila curious na nakatingin kay Amir. Mabuti na lang at nakatalikod si Amir sa mga ito. Pasimpleng sinulyapan niya si Amir, na nakatingin pa rin sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit nag-abala pa itong sundan at kausapin siya. For sure hindi mahalaga rito ang isang gabing iyon. Basta, besides, hindi naman iyon importante para alalahanin pa, mahinang sagot niya rito. Magsasalita pa sana ito, ngunit dahil nakita niya ang isang parating na taxi na walang sakay, mabilis na pinara niya iyon. Walang lingon likod na sumakay siya sa taxi nang huminto iyon sa tapat niya. Habang palayo ang taxi ay hindi niya natiis na lumingon sa pinanggalingan niya. Bigla siyang nakaramdam ng guilt nang makita niyang nakatayo pa rin doon si Amir, habang sinusundan ng tingin ng sinasakyan niya. Umiiling na umayos agad siya ng upo. Walang dahilan para mag-guilty siya. Nakapagpasalamat na siya rito. Pero bakit kasi sinusundan niya ng tingin ng sinasakyan ko? Ang labo, huminga siya ng malalim. Pinilit niyang iwaksi ito sa kanyang isip. Bumuntong hininga si Jasmine pagpasok niya sa apartment niya.
Maaga kaysa sa karaniwan siyang nakauwi sa bahay dahil wala siyang date sa araw na iyon. Nang igala niya ang kanyang paningin sa tahimik na paligid, bigla ay nagsisi siya kung bakit hindi siya nakipag-date sa gabing iyon. Inihagis niya ang kanyang bag sa ibabaw ng sofa, pagkatapos ay binuksan niya ang TV set para kahit paano ay magkaroon ng ingay roon. Kapag kuwan ay dumiretso siya sa kusina at kumuha ng maiinom. Nang makainom na siya ay iginala uli niya ang kanyang paningin sa paligid, saka huminga ng malalim. Noong bagong lipat siya sa apartment na iyon ay excited siya. Sa palagay niya noon, being independent was every woman's dream. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, tila palaki ng palaki at patahimik ng patahimik ang lugar na iyon para sa kanya. Sometimes, the silence grew too suffocating she couldn't bear it. Dati ay hindi niya mabigyan ng pangalan ang pakiramdam na iyon, ngunit lately ay alam na niya kung ano iyon. It was loneliness. Nakakahiya mang aminin, ngunit iyon ang totoo. It was getting lonely to live alone. Sa totoo lang, kahit ayaw niyang mataguryang blind date queen ng mga kaibigan at office mates niya, ay ginagawa pa rin niya iyon. Para mahanap na niya ang lalaking makakasama niya at magpapaalis ng kalungkutang nadarama niya. Siguro ay pathetic iyon para sa ibang mga tao, ngunit para sa tulad niya na matagal nang namumuhay ng mag-isa, ay malaking bagay iyon. Kaya magpakita ka na sa akin, kung sino ka man, na-frustrate na sabi niya. Sa hindi malamang kadahilanan ay bigla niyang naalala si Amir. Marahas na umiling siya. Ano ba ang pinag-iisip niya? Malabong si Amir ang lalaking hinahanap niya. Kahit saan tingnan, hindi ito ang ideal man niya. He was too good looking and too smart for her taste. Sigurado siya na malabong magkagusto ito sa kanya, kaya hindi siya dapat nag-iisip ng ganoon. Nasilayan niyo na ba ang bagong head ng Designs Department? Parang gusto kong lumipat sa department na iyon. Narinig ni Jasmine na tila kinikilig na sabi ng isa sa mga office mate niya. Maaga pa naman, at wala pa ang immediate boss nila, kaya nagkumpulan ng ilan sa mga staff sa isang panig ng opisina nila. Mukhang may bagong kakikiligan ang mga empleyado, maliban kay Mr. President, sabi ni Aya. Nakaupo ito sa swivel chair nito, pagkatapos ay pinagulong nito iyon palapit sa cubicle niya. Tumingin siya rito, pagkatapos ay sa mga office mate nila. Matagal ng officer in charge lamang ang namumuno sa Designs Department. Matagal na ring naging usap-usapan na ang magiging bagong head ng department na iyon ay isang genius furniture designer na nag-aral pa sa Amerika. Wala silang ideya kung paano ito nakilala ng presidente nila, ngunit matagal na ring hinihintay ng mga empleyado ang pagdating nito. At kanina ay dumating na raw ang taong iyon. Nakita mo na ba siya, Aya? Naku, curious na tanong niya rito. Naisip niya kung totoong kayang makipagsabayan sa kagwapuhan ang lalaking iyon sa kanilang celebrity boss na si Damon Valencia. Hindi pa nga eh. Gusto mo, tingnan natin mamayang lunch. Napangiti siya. Sige, Letty, sasama ka. Tanong niya kay Letty na abala sa pagbubukas ng computer nito, habang mahinang naghaham ng isang kanta. Nang lumingon nito sa kanila ay ngumiti ito ng matamis. Okay, sabi nito. Nagkatinginan sila ni Aya, pagkatapos ay sabay silang bumaling kay Letty. Kapansin-pansin ang pagiging blumong nito na para bang may nagbago rito, samantalang kailan lamang ay tila problemado ito. There's something fishy going on in Letty's life that she's not telling us, hindi niya napigilang ibulong kay Aya. Ngumisi si Aya, at bahagyang lumapit sa kanya. I think she's in love. Mukhang the feeling is mutual dahil kung hindi siya ganyan kaganda, pabulong na sabi nito sa kanya. Nagkatinginan uli sila. Kailangang mapaamin natin siya, halos sabay na bulong nila sa isa't isa, pagkatapos ay nagkatawanan sila. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa riyan? Nagtatakang tanong ni Letty sa kanila. Wala, tumatawang sagot niya. Hindi na nagtaka si Jasmine ng pagsapit ng lunch break, halos lahat ng mga babae sa opisina nila ay nagmamadaling lumabas. Halos lahat ay gustong mabistahan ang hitsura ng bagong head ng Designs Department. At syempre pa, kasama silang magkakaibigan doon. Hindi naman sila kagaya ng ibang mga empleyado na kaya excited ay umaasang mapapansin sila ng lalaking iyon. Masyado silang realistic na magkakaibigan para doon. Curious lang sila at marunong silang umappreciate ng magandang lalaki. Asan na kaya siya? Tanong ni Aya habang nakatingin sa entrance nang kumakain na sila sa loob ng cafeteria. Sa tingin nyo, kakain siya sa cafeteria? Tanong ni Letty sa kanila. Kaya nga tayo pumwesto sa mesang malapit sa entrance, para kung hindi siya pupunta rito ay makikita pa rin natin siya kung dadaan siya sa lobby, paliwanag niya. Glass wall ang nakapagitan sa cafeteria, at sa malawak na lobby. Tumangot-tango si Letty, pagkatapos ay itinuon ng atensyon sa pagkain.
Halatang hindi ito interesado. Hindi na siya nagtaka, dahil talaga namang wala itong interes sa mga ganoong bagay. Teka, siya na yata iyon, biglang sabi ni Aya. Medyo nagkaingay rin ang mga empleyado roon. Nako, mukhang naunahan na tayo ni Mrs. Ramos Siya ang kasama Tumingin siya sa labas ng cafeteria. Napamaang siya nang makita niya kung sino ang kasama ni Mrs. Ramos na naglalakad patungo sa cafeteria, walang iba kundi si Amir. Mukha itong kagalang-galang sa suot nitong slacks at polo na nakatupi hanggang siko. Tila kay sarap haplusin ang itim na buhok nito. Tulad ng dati, napakasarap pa ring pagmasdan ng mukha nito. Para itong anghel na nahulog sa lupa, gwapo nga, sambit ni Aya. In all fairness, natauhan siya nang marinig niya ang boses ng kaibigan niya. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Kung ganoon, si Amir pala ang pinag-uusapan ng mga empleyado roon. Hindi na siya nagtaka na pinagkakaguluhan ito. Nakatingin pa rin siya kay Amir, nang bigla itong tumingin sa kanya. Biglang kumabog ang dibdib niya, kaya bahagya siyang napaatras sa kinauupuan niya. Yumuko siya at inabala ang sarili sa pagkain. Bakit ba ganoon ang reaksyon niya? He's looking this way. Hindi kaya nagagandahan siya sa atin? Tanong ni Aya, saka tumawa. Baka, aniya, saka nagkunwaring natatawa. Kaso, hindi ko siya type, sabi ni Aya. Bakit naman? Tanong ni Letty. Maging siya ay yun din dapat ang itatanong kay Aya. Well, unang-una, he's so much younger than us. Hindi ba sabi ng office mates natin, 24 lang siya? Masyado siyang bata para sa akin, at ayokong matawag na sugar mommy ng ganito kaaga no? Paliwanag nito, saka bahagyang tumawa. Sang-ayon din siya sa sinabi nito. Kahit pa sabihin, age doesn't matter, maiilang siya kung mas bata sa kanya ang magiging kasintahan niya. Tulad ni Aya, mas gusto niya ng lalaking mas matanda kaysa sa kanya, dahil naniniwala siyang mature na iyon, at kayang humawak ng responsibilidad. Isa pa, anak mayaman siya. Halata sa kilos, hitsura, at mannerism niya, na kahit kailan ay hindi niya naranasang maghirap sa buhay. Tingnan niyo nga, sa Amerika pa siya nag-aral. Mas gusto ko ang lalaking self-made at aware sa paghihirap ng mga ordinaryong tao na gaya natin. Kaya hindi ko siya type, dagdag ni Aya. Pero kung mayaman siya, bakit dito siya sa cafeteria kakain ngayon? Tanong ni Letty. Nagkibit balikat si Aya, baka gusto niyang makita siya ng mga empleyado. Tingnan mo, mahirap na siyang hagilapin bukas. Sa sinabi nito, hindi niya naiwasang mapasulyap kay Amir. Nakaupo na ito, at si Mrs. Ramos sa isang mesa. Tila may pinag-uusapan ng mga ito habang kumakain. Hindi niya alam kung makakahinga siya ng maluwag sa kaalamang maaaring hindi niya ito laging makikita kahit na sa iisang kumpanya sila nagtatrabaho. Nagulat siya nang biglang lumingon si Amir sa kanya. Nag-iwas agad siya ng tingin. Aksidente lang ba na palaging nagkakasalubong ang mga paningin nila? O nahahalata nito na tingin siya ng tingin dito, kaya napapatingin ito sa kanya? Nakakahiya siya. Kahit ilang beses pa niyang naramdaman ang urge na sulyapan uli ito, ay hindi na niya ginawa. You're really going to ignore me, ha? Hindi maiwasan ni Amir ang makaramdam ng inis nang sa huling pagtatama ng mga mata nila ni Jasmine, ay mabilis na naman itong nag-iwas ng tingin. Halatang halata sa mukha nito na umiiwas ito sa kanya. Kung siya siguro ang tipo ng taong maiksi ang pasensya, baka kanina pa siya lumapit sa mesa nito, at hinila ito palayo roon. Nang nagdaang hapon pa siya nagpipigil na tanungin ito, tungkol sa ikanikilos nito. Nang makita niya ito nang nagdaang hapon, habang nagpapaalam siya kay Damon, ang akala niya ay namamalik mata lamang siya. Nakaramdam siya ng panghihinayang ng paggising niya sa hotel room niya ay wala na ito roon. Ang akala niya ay mahihirapan siyang hanapin ito, dahil hindi man lang ito nagpaalam sa kanya, at wala man lang itong iniwan na kahit ano. Kaya nang makita uli niya ito, ay ganoon na lang ang tuwa niya. Ngunit labis siyang nagulat nang sabihin nito sa kanya na kalimutan na niya na nagkakilala sila nito. Sa buong buhay niya, wala pang babaeng nakipag-usap sa kanya ng ganoon. In fact, mas sanay siya sa mga babaeng kahit ilang minuto lang niyang nakasama ay ipinagmamalaki na ng mga ito, na malapit daw ang mga ito sa kanya. Ngunit iba si Jasmine, hindi niya ito maintindihan. It seemed like she didn't want to have anything to do with him. Somehow, that pissed him off big time. So, Mr. Suarez, kayo ba ang pipili, o ako na lang ang magre-recommend sa inyo ng magiging temporary secretary niyo? Tanong ni Mrs. Ramos sa kanya. Napatingin siya sa may edad na babae na head ng General Affairs Department. Sinabi ni Damon sa kanya, ito ang direktang nag-hire sa kanya na kay Mrs. Ramos siya humingi ng tulong para makakuha siya ng temporary secretary niya. Well, may tiwala naman ho ako sa kung sino man ang i-recommend niyo sa akin Mrs. Ramos, sagot niya. Saka muling sumulyap kay Jasmine. Tumayo na ang mga ito. Base sa direksyong tinatahak ng mga ito, madadaanan ng mga ito ang mesa nila.
Hinintay niyang tumingin uli ito sa kanya, ngunit nang nasa tapat na ng mesa nila ang mga ito, tanging ang dalawang kasama lang nito ang lumingon sa kanya. Muli ay bahagya siyang nakaramdam ng inis dito. Hindi ba nito alam na kaya lamang siya kumain doon ay dahil nagbabaka sakali siya na makikita niya ito. Pero hayon at inignore siya nito. Wait Miss Mendez. Miss De La Roca at Miss Padilla, pigil ni Mrs. Ramos sa mga ito. Huminto sa paglalakad ang tatlong babae at tumingin kay Mrs. Ramos. Sasamantalahin ko na ang pagkakataon, tutal ay nandito na rin lang kayo. This is Mr. Amir Suarez. He's the new head of the Designs Department. Naghahanap siya ng temporary secretary, at kayong tatlo ang balak kong irekomenda sa kanya. Siya ang pipili sa inyong tatlo kung sino ang gusto niyang magtrabaho sa kanya, paliwanag ni Mrs. Ramos sa mga ito. Saka lamang siya tiningnan ni Jasmine. Mababakas sa mukha nito ang pagkagulat. Biglang may pumitik na ideya sa kanyang isip. Bahagya siyang ngumiti. I'm looking forward to working with one of you, aniya, na kay Jasmine nakatingin. He had the satisfaction of seeing her flustered. Ano ang akala nito, mapapalampas niya ang ginagawa nito sa kanya. Nagkakamali ito. Gusto nang magpapadyak ni Jasmine sa kinatatayuan niya, ngunit dahil nasa harap siya ni Mrs. Ramos, nanatili siya sa pagkakatayo. I beg your pardon, ma'am. Tanong niya rito, baka nagkakamali lamang siya ng dinig. As I said Miss De La Roca, ikaw ang napili ni Mr. Suarez na maging temporary secretary niya. Bukas ay sasamahan kita sa kanya para mai-orient ka sa mga dapat mong gawin. This is a good opportunity for you. Kapag nagustuhan niya ang performance mo ay baka ma-promote ka pa bilang permanent secretary niya. So do your best. Sabi nito, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magprotesta. Nagpaalam na siya rito, at mabigat ang loob na lumabas ng opisina nito. Ano ba ang plano ng Amir na iyon? Bakit siya ang napili nito na maging sekretarya nito? Hindi maganda ang pakiramdam niya sa magiging bagong trabaho niya. Naramdaman na niya iyon kanina, nang nasa cafeteria pa lang sila. Nakita niya ang kakaibang ngiti ni Amir, nang ipakilala ito ni Mrs. Ramos sa kanilang magkakaibigan. Pagbalik niya sa cubicle niya ay wala nang masyadong tao sa opisina nila. Oras na kasi ng uwian. Nakita niya si Aya na bitbit na ang bag nito. Jasmine, mauna na ako sa iyo ha. May ipinapabili si mama sa akin eh. Dadaan muna ako sa supermarket. Paalam nito sa kanya. Ngumiti siya. Sige, si Letty, tanong niya, nauna na. Lately ay parang laging nagmamadaling umuwi yun. Hula ko ay may date yun. Bye Jasmine, muling paalam nito at bumalik pa sa pisngi niya bago umalis. Inayos niya ang mga gamit niya, pagkatapos ay mabilis na siyang lumabas at nagtungo sa sakayan. Tulad ng dati, mukhang mahihirapan na naman siyang makasakay. Ngunit hindi pa man siya nagtatagal doon, bigla nang huminto sa harap niya ang isang pamilyar na kotse. Nang bumaba ang salamin yun, napaatras siya nang makita niya si Amir. Ngumisi ito, iiwasan mo na naman ba ako? Think again, Jasmine. Napabuga siya ng hangin, bukas pa kita magiging boss. Bakit ka huminto rito? Mahirap sumakay, di ba? Ihahatid ko na ikaw, alok nito. Napatitig siya rito, why would you do that? Nagkibit balikat ito, as your future boss I'm trying to be kind, sagot nito. Kapag kuwan ay ngumisi ito, you'll never know, this might be the last time I'm kind kaya samantalahin mo na. Besides, hindi rin naman ako aalis dito, hanggat hindi ka pa nakakasakay. Maaabutan tayo ng ibang mga empleyado rito, kung hindi ka pa sasakay, at alam kong ayaw mong mangyari yun dahil magtataka sila kung ano ang meron sa atin, malumanay na paliwanag nito. Ngunit nakikita niya sa kislap ng mga mata nito na seryoso ito. Itinikom niya ng mariin ang kanyang bibig. Hindi maganda ang pakiramdam niya sa mga ikinikilos nito. Para bang pinagbabantaan siya nito, na magiging miserable ang mga susunod na araw niya bilang sekretarya nito. Make up your mind Jasmine. I think I see the employees coming, nakangiting sabi nito. Dahil sa sinabi nito, mabilis na lumapit siya sa sasakyan nito, sa kapadabog na sumakay roon. Nang marinig niya ang bahagyang pagtawa nito, ay bumaling siya rito. Bakit ba enjoy na enjoy kang gawin ito? Pinaandar na nito ang sasakyan nito. This is your punishment for telling me to forget the first time we met, sagot nito. Nakamaang na tiningnan niya ito. Hindi niya masundan ang takbo ng isip nito. Umaakto ito ng ganoon dahil lang sa sinabi niya rito nakalimutan na nito na nagkakilala sila. Bakit? Kung hindi mo pa rin maintindihan, huwag mo na lang masyadong pakaisipin, anito na bahagyang sumulyap sa kanya. I'll make you understand, soon. Salamat sa paghahatid sa akin, pero dapat ay hindi ka na bumaba ng kotse mo, hindi nakatiis na sabi ni Jasmine kay Amir, habang naglalakad siya patungo sa pinto ng apartment niya. I'm just curious kung ano ang hitsura ng apartment mo, tila baliwalang sagot nito.
Tiningnan niya ito, parang napaka-natural na lang dito kung makasunod ito sa kanya. Natatandaan niya na ganoon din ito umakto noong unang beses na nagkita sila. Sa totoo lang, ang hirap mong intindihin, Amir. Anya, saka bumuntong hininga. Tinitigan siya nito, kapag kuwan ay ngumiti ito. This is the first time you called me by my name since that night. Tinalikuran niya ito, pagkatapos ay kinuha niya ang susi ng bahay sa loob ng bag niya. Iba na talaga ang takbo ng isip ng mga bata ngayon. Ang gulo, umiiling at mahinang sabi niya habang binubuksan niya ang pinto. Kapag kuwan ay bumaling siya paharap kay Amir, upang pauwiin na ito. Ngunit naumid ang dila niya nang bigla itong lumapit sa kanya at isandal siya sa pader. Inilapat nito ang mga kamay nito sa magkabilang gilid ng mukha niya, pagkatapos ay pinakatitigan siya nito. Age doesn't have anything to do with this, Jasmine. Hindi porke mas bata ako sa iyo ay babaliwalain mo na lang ang mga ginagawa ko. Seryosong sabi nito, nawala ang malaanghel na hitsura nito. Napalunok siya, bago pa siya makapagsalita ay huminga ito ng malalim, sa kabahagyang ngumiti. Lumayo ito sa kanya, pagkatapos ay dumiretso ng tayo. Next time ko na lang sisilipin ang loob ng apartment mo. See you tomorrow, sabi nito at tumalikod na. Sinundan na lang niya ito ng tingin. Para itong bagyo na magulo at paiba-iba ng ruta. Dahil madalas na niya itong makakasama, kailangan na niyang masanay sa takbo ng isip nito. Hindi pa man nagsisimula ang araw, pakiramdam ni Jasmine ay pagod na siya. Hindi siya masyadong nakatulog ng nagdaang gabi. Hindi rin siya excited pumasok sa araw na iyon, dahil yun ang unang araw na maa-assign siya kay Amir. Pagdating niya sa opisina ng department nila ay tinawag agad siya ni Mrs. Ramos. Ihahatid daw siya nito sa opisina ni Amir. Habang tinatahak nila ang daan patungo roon, ay paulit-ulit na huminga siya ng malalim. Nang huminto si Mrs. Ramos sa harap ng isang private office sa loob ng Designs Department, nahigit niya ang kanyang hininga nang kumatok ito sa pinto. Come in, narinig niyang sabi ni Amir mula sa loob ng silid. Binuksan ni Mrs. Ramos ang pinto, ngunit hindi ito pumasok. Mr. Suarez, sinamahan ko lang dito si Miss De La Roca, anito at nilingon siya. Sinenyasan siya nitong pumasok sa loob. Pagpasok niya ay nakita niya si Amir na nakatayo at bahagyang nakasandal sa mesa nito. Nagtama ang mga mata nila. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang bahagyang pagangat ng isang sulok ng mga labi nito, pagkatapos ay bumaling ito kay Mrs. Ramos. Thank you Mrs. Ramos. I'll take it from here, sabi ni Amir. Pagkatapos magpaalam ng immediate boss niya kay Amir ay isinara na nito ang pinto. Tumikhim siya. Well, sir, I'm Jasmine De La Roca. I will be your temporary secretary. Formal na pakilala niya kay Amir, upang iparating dito na dapat ay purely professional lang ang magiging relasyon nila. Nakangiting lumapit ito sa kanya. Then, let's work hard from now on Jasmine, anito, saka naglahad ng kamay sa kanya. Saglit na tiningnan niya ang kamay nito bago niya tinanggap ang pakikipagkamay nito. Tila may humalukay sa sikmura niya, nang pisilin ito ng bahagya ang kamay niya. Hindi agad nito binitiwan ang kamay niya. Nagangat siya ng tingin dito. Now for starters, come with me. Maluwang ang ngiti na sabi nito, pagkatapos ay hinila na siya nito palabas ng opisina nito. Dinala siya nito sa cafeteria. Nakamang na tiningnan niya si Amir. Tila baliwalang inabutan siya nito ng tray, at hinila siya patungo sa counter. Hindi pa ako nag-aalmusal kaya kumain muna tayo. Let's also use this chance to get to know each other and our work, sabi nito habang nakatingin sa mga pagkain na nasa salaming istante. Hindi na siya nagreklamo, dahil hindi pa rin siya nag-aalmusal. Pagkatapos nitong magbayad sa counter ay saglit na tumayo ito at nagpalingalinga sa paligid. Tila naghahanap ito ng mauupuan. Hindi nakaligtas sa kanya ang mga tinging pinupukol sa kanila ng mga empleyadong nag-aalmusal din doon, partikular na kay Amir. Hindi niya masisisi ang mga ito dahil talaga namang mahirap ignorin ang presensya ni Amir. Ang kaso, hindi rin niya magawang ignorin ang tila curious na tingin ng ilan sa kanya. Marahil ay nagtataka ang mga ito kung bakit kasama siya ni Amir. Ngalingaling sabihin niya kay Amir na doon na lang sila sa pinakadulong mesa pumwesto. Ngunit bago pa niya magawa iyon ay nagsimula na itong maglakad. Makakahinga na sana siya ng maluwag, ngunit nanlaki ang mga mata niya nang ilapag nito ang tray nito sa ibabaw ng pinakagitnang mesa, at baliwalang umupo sa isang silya roon. Kapag kuwan ay nakangiting nilingon siya nito. This way Jasmine. Tawag nito sa kanya, mukhang baliwala rito ang atensyon na nakukuha nila. Napabuga siya ng hangin at mabilis na lumapit dito.
Umupo siya sa katapat na silya nito, at iniwasang tumingin sa paligid nila. Nang sulyapan niya ito, bahagya siyang napaatras nang makita niyang nakatitig ito sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin? Ngumiti ito ng maluwang. You look funny when you're uncomfortable, tila aliw na sagot nito. Pinaningkitin niya ito ng mga mata. So, sinasadya mong mapansin tayo ng mga empleyado dahil alam mong naiilang ako, ganun ba? Mahinang akusa niya rito. Hindi nawala ang ngiti nito. Ginagawa ko lang yun, dahil hindi ko maintindihan kung bakit takot na takot kang makita tayong magkasama ng ibang mga empleyado. Walang halong guilt na sagot nito, pagkatapos ay nagsimula na itong kumain. He's a devil with a face of an angel. Hindi ako makapaniwalang may ganitong klaseng lalaki sa mundo. Obvious na binubuli siya nito. Ito ba talaga ang mabait na lalaking nakilala niya sa hotel? You're so different now compared to the person I first met, hindi niya napigil ang isa tinig. Ha, have we met before? Painosenteng tanong nito. Tiningnan siya nito na para bang sinasabing, hindi ba ikaw ang nagsabing hindi pa tayo magkakilala? Itinikom niya ng mariin ang kanyang bibig, upang pigilin ang kanyang inis. Ang sarap sa pakin ng lalaking ito. Huminga siya ng malalim. Fine, whatever, kapag kuwan ay sabi niya, pagkatapos ay itinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa pagkain. Madali siyang magkaka-wrinkles, kung pagtutuunan niya ng pansin ang obvious na pangiinis nito. Bukod sa pagiging bully ng bagong boss ni Jasmine, wala na siyang ibang maipipintes dito. Sa katunayan, sa loob ng ilang araw na pagiging sekretarya nito ay hindi niya naiwasang humanga rito. Masyado itong maraming ginagawa tulad ng pakikipag-meeting sa kung kani-kaninong malalaking kliyente na personal nitong hinahawakan, paggawa ng presentations para sa board of directors, at sa ibang kliyente na rin, pagre-review sa lahat ng dating designs ng kumpanya, at pagre-revise niyon. Ngunit kahit napaka-busy nito, hindi niya ito naringgan ng kahit isang reklamo. Propesyonal itong makiharap sa lahat pagdating sa trabaho, kahit sa kanya. Jasmine, hindi ka pa ba uuwi? Tanong ng isa sa mga kasamahan niya department na iyon. Napatingin siya sa wristwatch niya. Alas 6 ng gabi, sumilip siya sa glass window ng private office ni Amir. Nakita niyang nakayuko pa rin ang boss niya, at mukhang masusing pinag-aaralan ang mga papeles na nasa ibabaw ng mesa nito. Mukhang wala pa itong balak tumayo roon. Alam niya na kapag nagpaalam siya rito ay hahayaan na siyang umuwi nito. Hindi niya alam kung hanggang anong oras ito mananatili sa opisina nito, gaya ng ginagawa nito ng mga nagdaang araw. Bumaling siya sa empleyadong nagtanong sa kanya. Mamaya pa ako, nakangiting sagot niya rito. Isa-isa nang nagpaalam sa kanya ang iba pang staff doon. Nang wala ng tao roon ay sinilip uli niya si Amir. Mukhang abala pa rin ito. Tumayo siya at dumiretso sa pantry. Nagtimpla siya ng kape, pagkatapos ay kumatok siya sa opisina ni Amir bago niya binuksan ang pinto. Nang magangat ito ng tingin ay bahagya siyang ngumiti rito. Coffee, alok niya. Saka lamang ito tila natauhan. Dumiretso ito ng upo. Yes, thank you. Lumapit siya rito at inilapag sa ibabaw ng mesa nito ang isang tasa ng kape. Nang silipin niya ang mga papel na tila pinag-aaralan nito, nakita niyang previous designs iyon ng Valencia Furniture. I think kailangan mo munang magpahinga sir, aniya rito. Tiningnan nito ang wristwatch nito. Oh, it's already late, anito, kapag kuwan ay bumaling ito sa kanya. Kung gusto mong umuwi, pwede mo nang gawin. Jasmine. Thank you for the coffee, sabi nito. Kinuha at humigop doon. Base sa ekspresyon nito, mukhang nasarapan ito. Okay lang kung mag-o-overtime din ako, sabihin mo lang sa akin kung ano ang pwede kong gawin para mapadali ang ginagawa mo, aniya rito. Huminto ito sa akmang paghigop uli ng kape. Tiningnan siya nito ng mataman. Hindi siya nag-iwas ng tingin dito. I'm your secretary. Kung mag-o-overtime ka, hindi ba dapat ay mag-overtime din ako? Kapag tinulungan kita, mas maaga kang makakauwi, paliwanag niya rito. Inilapag nito sa mesa ang tasa ng kape nito, pagkatapos ay hinilot nito ang batok nito. Kung mag-o-overtime ka, gabi ka na rin makakauwi. Delikado para sa isang babae na gabi na ay nasa labas pa. Nagko-commute ka pa naman. Natigilan siya. Ang ibig bang sabihin nito ay nag-aalala ito sa kanya, kaya ayaw nitong gabihin siya ng uwi. Okay lang ako, dati na akong nag-o-overtime. Besides, wala rin naman akong gagawin pag uwi ko kundi matulog kaya tutulungan ko na ikaw. Ngumiti ito. Fine, thank you, Jasmine. Iyon ang ngiti at tono nito noong una silang nagkita.
Hindi niya napigilang gumanti ng ngiti rito. Pagkatapos nun ay tinulungan na niya ito sa ginagawa nito. Dahil nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ito tungkol sa trabaho, lalo siyang bumilib sa talento nito. Namamangha siya sa mga ideya nito. Ihahatid na kita, Jasmine. Don't you even dare argue with me dahil gabi na, sabi ni Amir sa kanya paglabas nila ng opisina. Mag-aalas 9 na sila natapos sa ginagawa nila. Wala na siyang lakas para makipagtalo rito. Isa pa, deep inside ay nakaramdam siya ng tuwa sa concern nito. Fine, ngumiti ito. Good. Dapat pala, lagi kitang pinapagod para maging masunurin ka, pabirong sabi nito. Inirapan niya ito na ikinatawa nito. Kapag kuwan ay napamaang siya rito nang biglang pisilin nito ang kanyang pisngi, pagkatapos ay marahan na inalis nito ang kamay nito roon, dahilan para lumapat ng matagal ang mga daliri nito sa balat niya. Tila may kuryenteng nagmula sa mga daliri nito, na biglang kumalat sa pisngi niya, patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. Bigla ring sumasal ang dibdib niya. You know what? May nakalimutan akong sabihin sa iyo noong nagkita uli tayo dito sa Valencia. Tinakbuhan mo kasi ako, kaya hindi ko nasabi sa iyo. Ano iyon? Naging affectionate ang ngiti nito habang nakatingin sa kanya. Talagang masaya ako na nakita kita muli, Jasmine. Napatitig siya rito. Tila hinaplos ng mainit na kamay ang kanyang dibdib dahil sa sinabi nito at sa nakikita niya sa mga mata nito. Na-touch siya. There, nasabi ko na. Tara na, ihahatid ko na ikaw. Mukhang magsasara na rin ang gwardya dahil tayo na lang yata ang tao rito, sabi nito. Nagulat siya nang walang sabi-sabing ginagap nito ang kamay niya, at hinila siya palabas ng building. Napatitig siya sa magkahawak na mga kamay nila. Masarap sa pakiramdam ang init na nagmumula sa kamay nito. His big and strong hand also gave her a sense of comfort and security. Kailan ba niya huling naramdaman iyon? Kung pakaiisipin niya, naramdaman na nga ba niya iyon sa buong buhay niya? Wala siyang maalala. Napakurap siya nang pisilin nito ang kamay niya. Hey, are you alright? Tanong nito sa kanya. Nagangat siya ng tingin dito. Saka lang niya namalayan na nasa tapat na pala sila ng kotse nito. Nakatingin ito sa kanya na tila nag-aalala. Bakit bigla na lang siyang naging sensitive sa lalaking ito? Ipinilig niya ang ulo dahil hindi niya alam ang sagot doon. Wala, let's go home. Sagot niya rito. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.